Maayong buntag sa tanan. This morning, padayon ta sa atong Book of Psalms. And we are in Psalm 35. Psalm 35. The title of this message, mga igsoon, is Great is the Lord. If you can say that great is the Lord, inig-abot sa punto sa imong kinabuhi nga lisod na kaayo mga kaigsunan iginhawa, no? Lisod na kaayo ipanagad, lisod na kaayo ihuna-huna og tarong, huna-huna, great is the Lord. Kaya niabot sa puntos kinabuhi ni David diri sa Psalm 35 mga kaigsunan nga ninggara ang mga persecutor sa iyang kinabuhi. Left and right, back and front, usa na lang iyahang makuan mga igsoon nga iyahang murag libre pa siya mo kuan ang iyang upward relationship. Tuanas Ginoo mo na lang nabilin. So pasalamat ta nga naay David nga naka-experience ani nga mga panghitabos kinabuhi nga dakog tendency kita pod ato ning ma-experience pero muluray ta, musurrender ta ato ning katunon mga kaigsunan para makapadayon gyud ta. No? Kay walay laing punto sa atong kinabuhi to serve who saved us. Walay laing reason nganong buhi pa ta karon. No? It is not our reason to find money so that we could live. It is our reason nga mabuhi ta to serve the one who saved us. Amen? Dili atong problema ang pagpangitag kwarta, giyahan na tas Ginoo kung nakasabot ta sa iyang plano. Mao na magkalisod ang atong kinabuhi tungod kay murag kita ni buhat ba sa iyang kabubuton nga providean ta, kita mo inihimo imbes siya. So mo na atong katunon karon mga kaigsunan, let's all stand, bagampo ta. Our gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for this morning. Thank you for allowing us, O Lord, to be in church, sa prayer meeting, and I pray that you will bless our heart, Lord, before we go to our prayer request and sending it to you, Lord. And I pray that you will allow us, O God, to be blessed with your message. I pray that you will allow me also to deliver your message with boldness and with power. And Lord, we ask all these things for your glory and honor. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Sa Psalm 35, mga kaigsunan, si David nagtawag sa Ginoo para rescuehon siya. Unya, dili lang kay para rescuehon siya sa iyang mga kaaway, naasa siya hangyo para sa iyang mga kaaway. So dili na to makita mga kaigsunan nga naay mga prayers for the enemy. Unya ato sa nig-alert kay basig diri ra ta mo tutok ba? Nawa lagi pwede lagi ta mo ampo lagi nga kuano na sa Ginoo lagi pero ang kasing-kasing ni David ato sad kopyahon. No, dili lang kay ang atong heart mo'y atong kanang ipabilin unya ang atong request gikopya na to si David but different kind of heart. Oh, dapat parehas og kasing-kasing. So, tulo ka butang atong isgutan this morning kabahin sa Psalm 35, number 1. David's persecution. Ato ning itandi kung na-persecute ka karon. No? Unya, when there is persecution, ato ang una gyud natong kanang susihon kinsay reason nga gi-persecute ka? Is it you or Christ? No? Kay kung ikaw ang reason nga gi-persecute ka, kitapulan ka, palaaway ka, hinawayon ka, langan magkisay malipay nga makakita sa imuhang batasan. So, awayon jud ka. Nya gitawag na nimo persecution. Unya, kay Christian man ka, imo gi-claim, persecutor man gyud ang Christian gyud, pero imo wa na imo bantayi. No, nga puno na siya sa espada, nga dili duhay suwab. Puno sa espada nga sundang mga kaigsunan tayaon. Mo na ang problema na to. So let's be watchful sa ato ang kinabuhi. And atong i-analyze mga kaigsunan that if you are persecuted because of being a Christian, gi-persecute ka sa imong family tungod kay
nagsige kag basag Bible, nagtuman ka sa Bible, nagsimba ka, nagsulwinig ka, ano ba gibuhat nimo ang gisugo sa Ginoo. Then gi-persecute ka. Mao na nga klase nga persecution ang gipasabot diri. So sama ni David gi-persecute siya. Wa man siya tumong dautan sa iyang mga katawhan. No, na maganin na record nga mga dautan nga mga nahimo niya desisyon, pero na badlong man to siya sa Ginoo, nabunalan siya sa Ginoo, and it is recorded. Pero aring panahon na mga kaigsunan, gi-persecute siya nga wa gyud intaw rason. Nganong persecute siya. So, letter A. They falsely accuse him. Mao na problema, dili tinuod ang ilang pag-persecute, pero buhat lang ba kanang trip-trip lang. Gi-accuse siya falsely. In verse number 11, nadiri ang verse mga kaigsunan, the Bible says, false witnesses did rise up. They laid to my charge things that I knew not. Gipasangin lang siya. Ilang gikuan sa ako, gipasangil ka ng mga butang, wa man ko kay bawa na. So nakatry na batana. Kana, persecution na. Di man ikaw, di man tinood nga ikaw. Pero ikay gipasangin lang. O, persecute ka. So that is one of the working of the devil to destroy your name. Para maguba ang imong pagkakristuhanon. So, dangop tas Ginoo. Watay laing dangopan dita mo, dangop sa mga tao, mga kaigsunan nga para labanan ta. Adto ta dangop sa Ginoo, sigurado ang judgment mga igsoon. Amen? Kalimtin lang sana kanang mga hukmanan diha. Kuan ka, kanang libelos to imuhang giingon. Di ato lang sa tas Ginoo kay dugay kay proseso sa kalibutan. No? Pero ang proseso sa Ginoo, paspas kaayo. Dapa ang weakness sa mga Kristiyanon, dagan sa Instagram, dagan sa wala may Twitter no. O sige puli sa Twitter, X. Klaro ana. Adto sa Facebook, ipahungaw nimo imong kalain sa mga tao nga imuhang na agian sa kinabuhi. That is wrong. Dili pwede mga kaigsunan. So, naay manlalaban. Kung gipasakitan ka, go to the Lord. Go to the Lord. We don't hit back. Amen? Kaya kung mo hit back na ta, that is already against the law of God. Unya, under the Commonwealth of Israel, biya ta. Mo respeto tas balaod sa kalibutan, which we are commanded by God, but we need to live according to the law of the Lord. Word of God ba? Gitawag man ni law of God, kaning word of God. So, diri ang ato ang kanang pagpanginabuhi. Mo na nga, kung kani ato subayon, wag gyud taw, bisa pa i-persecute ang mga kaigsunan. Di lang yung ka mo, hawa ba kay sungugon magka, kabantay ka na, nagsubay ka sa linya, sungugon ka, ninahog ka. Pildi ka. Unya, ang instruction sa game, ayaw hawa sa linya. Okay, sungog magka, imong duulon, o ninawag, tangkas linya noon. Wata ka nagpada. Ing anay atong kinabuhi, naay gipasubay ang Ginoo, sige tag hawa. Nga naman, sige tag entertain atong mga nagpalagot na to. Pasangil man na. Let it go. No? Leave it behind. It's not true. Diba? So, padayon ka sa pagsubay sa linya. Kaya ngingon sa Bible, gi-prepare na sa Ginoo ang imong agianan. Subaya lang. Subaya lang. Unya, let God defend you and fight for you along the way. Mo na nindot nga kinabuhi. So, another thing sa persecution ni David, they repay his good with evil. Kasuwayan mo na? Good intention, ang ilahang pagbalik is evil. Nindot ang imong tumong, pero ang ilang huna-huna against you is bad. Nakasuway mo na? Sakit, no? Muna'y kasagaran bation sa mga pastor. Kay gubat man eh. Kaning pagbarog sa pastor sa pulpito o paggiya sa mga tao, this is a battle.
na ay nag-interfere diha, which you cannot see. Mao na nga pagtudlo sa pastor, kayuhan yun na. Kayuhan. Pero pag ang gawas mga igsoon, bati ang pastor. Pero pag ang pastor dire lingaw-lingaw na mo, sige na tag-outing, o kaasa man tayo mag-outing sunod, ninduta sa mga pastor, ay, lingaw kayo ni. Mado kayo magpadisko na, yes, na mo, magpadisko. Lipay kay ang ka ng mga membro, lipay kay silang pastor. Pero ang pastor gani, pag mamadlong, ang pastor gani, pag musubay sa unsay gitudlo sa Ginoo, na, naghanang kontra. Amen? Kay authority magunagikan sa Ginoo, parents to their children. O di ba, gubot po? Kinsa gudin taong parents nga nagunahunag dautan sa iyang mga anak. Pero nga naman nga na may gubat, tali sa anak o sa parents. It is because of the authority that is came from God nga gustong gubon sa yawa ba? Mo na nga mag-away. Oh. Unsa may gibangga diha? Authority. Teacher to student. Naabay kuan dautan nga itudlo ang teacher diha sa eskwelahan? Pero ano na may mga estudyante maglagot sa teacher. Pangitaan ng naay authority mga kaigsunan, daag yung mga dautan o hunahuna ba? Di ba? So, ingon ana ang problema. So, si David, naka-experience ana mga kaigsunan. So, naka-experience si David, okay na mag-experience po niya na to. Pero giunsa man ni David? Chapter 35, 12 to 13. 12 to 13. Ingos Bible, they rewarded me evil for good to the spoiling of my soul. Lalimad ka na. Pirtiguula niya. Kay nindot kaayo ang iyang tinguha, mga kaigsunan, pero ang balik sa mga tao niya, bati. Mo na yung pinakasakit mga igsoon. When you guide the people para sa victory, unya wala ni sunod, unya sa dihang niipikto na ang ilang disobedience, ang leader gibasol. Kasuway na mo anak. Kasuway na ko anak, kadaghan. Ang leader gibasol. Sumunay dako kayong problema. Ang Ginoo mo'y pirmi mabasulan kaya siya may atong pinaka-leader jud. Siya ang atong gisunod. So, kung ni-decide ka, I want to serve the Lord, pero wa ka ni sunod. Nailhan ka sa mga tao nga ni-surrender ka sa Ginoo, but you did not follow the instruction of God. Kinsa may imong gipakauwawan, wa man ni ipikto ang promise sa Ginoo sa imong kinabuhi. People are thinking that you are returning the tithes, you are giving the offering, expressing God, your love to God. Unya, you support mission. Unya, people knew that is what you are doing. Pero mga kaigsunan, wala ni balik ang Ginoo. So, kinsa man ang atong gipasanginlan na bakakon? Diha, daghan kayo, foul ang mga Kristohanon. So, nahug nga si David, mao ang Ginoo, kita ang persecutor. Nindot kayong intention sa Ginoo, gihatag iyang bugtong anak, giduphan ta sa cross, naghatag siyang kinabuhi, mga igsoon, para luwason ta, nindot kayong intention sa Ginoo, para maadto ta siyang gingharian, unya, dili lang kay kana, gitagaan tag obligasyon diri, nga para di lang ta mo biyahe dito, para lang malangit, kundi mo biyahe ta dito, nga naay mga ganti. Ninduta sa planos Ginoo eh. Kay pwede man nga, di na igbaling mga ganti diha. So inikaluwas nimo, patay ka ditso. Mag-uol pa ba ka na kung ang kaluwasan kamatayon? Mag-uol ka? Langit naman. Pero why ganti? Kaya wa makinahimo after ka naluwas. Pero ang plano sa Ginoo mga kaigsunan, it is not only that you can go to His kingdom, but you are going to give glory to God in His kingdom. Igabot sa kanang judgment seat, naa kay ika-offer sa Ginoo dito sa throne.
Mo na kita, if you consider yourself as saved, luwas gyud ka tinuod, no, may makalalis nimo kung luwas ka. Pero kung imo ra nang gisulti, unya di tinuod, pag tininuod na. Unya kung tinuod ka nga luwas, act like one. Serve the Lord according to His word. Not according to your want. Di ba? Kay, nindot kay intention si Ginoo, pangalagad nako, provide nanti ka. Ug ang Ginoo, di na mamakak. Gipili ka sa Ginoong pobre, dili pasabot, magpabilin ka diha. Enjoy the blessing of the Lord. Kay mo ang mga Kristohanon, nagpabilin nga pilderos kinabuhi. Wala nagsubay, aning pulong, kay mo sa ning pulong. This is our victory. Great spoil ang tawag ani. Great spoil. No, gitawag ni ang kaning pulong si Ginoo para nato nga mga Christian, great spoil ni siya. Unsay pasabot ana? Kabantay ka ng gubat mga kaigsunan, nya natapos ng gubat. Uy, great spoil, mamunit na lang ta. Nakanindot ani. Wa nay mo, kuan nimo, wa nay mo, away nimo kay tapos ng gubat. Di ara, mamunpon na lang ta o kadaugan mga igsoon. Pero kinanglan sundo nimo para mamunpon kag kadaugan. Great spoil naman eh. Mo na nga lisod atong kinabuhi because we are not following wata ni partake sa victory. Kadaugan na ni, nasuwat sa libro, mga kaigsunan, kadaugan na ng klaro. Pero di man na mo pikto kung panalitan, wa na itong isunod. Mo na nga, ingon si Ginoo, ako na nang isuwat, human na ni tanan, daog na ni. Mo na, ang require na lang si Ginoo na ito is obedience. Pag mabuhat na ni mo, daog. Unsay kapildihan sa mga Kristohanon? Disobedience. So ay nalang kuan na nga, palaway siya. No, obedience ug disobedience na lang. Atong daugon diya. Obey the word of God and you will enjoy the changes of your life. It is not us that will change us. It is the word nga atong gi-accept sa atong kinabuhi. So, the good intention of God, atong i-repay og good sad. No? Na-experience si David, sakit na igsoon. So, kung si David gisakitan, how about God? Who has no even 1.1% bad intention. What good? Everything is good. Pero tanawang una-una sa mga tao towards the Lord Jesus Christ ba? No? Wag yung mga kuan yun. Allow me to use the word. Wag yung mga puangod tawana. In verse number 13, but as for me, when they were sick, tanawa ha, sa diyang nasakit sila, my clothing was sackcloth. Na siya'y empathy. I humbled my soul with fasting. For them those who are sick. And my prayer returned into mine own bosom. Kaya nga naman, gi-repay nila og evil. Kana prayer na, fasting ra ha, o sa gibuhat ni Christ. He died. He gave up His life. What do we do to Him? We mock everything that God provided us. We mock His word. We mock the man of God that God gave to the people of God. We mock mga kaigsunan sa way of God how to live this life. Wala itong isunod. So, kita ni ang nag-repay og evil sa good. Mag-usap na ta. Letter C. They rejoice over his adversity. Paita ani mga kaigsunan ni. Nagi mga tao nga malipay nga nay nasakit ba? Maguol kung naglipay sila. Envious ba? Envious. No, namoy nailhan tao ingon ani. Basin makita nimo sa diyang mulili ka sa amin. Kaya nagkadungan mong lili. So in Psalms
35:14-15. The Bible says, I behaved myself as though he had been my friend or brother. I bowed down heavily as one that mourneth for his mother. In verse number 15, but in mine adversity, tanaw sa nitabo, they rejoiced and gathered themselves together. Yeah, the abjects gathered themselves together against me, and I knew it not. They did tear me and ceased not. Unya, behind the back of David. Wa kay baw si David. So, nagatubang-atubang sila, lain na daytong mga plano di ay ang mga tao. So, sa man na klase nga attitude, naghuwat lang karon sa amsipyat si David. Naman po simbahan ba? Amen, amen kada, amen, amen. Pagkasipyat sa pastor, nalipay man. Masipyat yun ba? Diba? Pero sa victory, murag, di ka rejoice. Unya kay victorious ba kay David. So, ang igibuhat nila, nagpundok-pundok sila, not to support David, but to persecute him. Pait, no? Letter D. They mock and curse him. Ilang gimak si David o ilang gi-curse si David. Psalm 35:16. Psalm 35:16. The Bible says, with hypocritical mockers in feast, they gnashed upon me with their teeth. Lalimban ka na. Nganong hypocritical man, wa man sila'y basihanan. Gamak sila ni David, nga wa sila'y basihanan. Ang kuwan lang nila mga, di lang sila ganahan ni David yun. O di ba, naay mga taong ingunana karong panahon na. Kung imong susihon, nganong, unsa may basihanan nimo nganong against magkaana niya? O, kung tagsa-tagsaon na, unsa day iya gibuhat sa imo? O, kay malista. Di ko ganahan kay bati na. Number 1, bati na siya gnaong. Number 2, di ko ganahan siyang baho. Number 3, wa man ay labot in taon. Uy, personal ang reason. Di ba? Kabantay mo ng mga politisyan, ang ilan ng mga dagway mo ikuan. Ikaw, ganugnog lang. Ganugnog kay ito man. Nugnog si kalabutan na sa panggobyerno. Di ba? So, muna ang dako kay problema sa mga tao. Nganong mo persecute sila? Because they're basing on personality, personalay ba? So, muna si David, ningon siya diri, hypocritical mockers ni sila. But nevertheless, nagmock yun sila. Diba? Nya kita, sa atong taliwala, there should be no mockery one towards another. Kaya wak man tagi banduan sa Ginoo ana. Love one another man. Kung nanay mockery sa atong kasing-kasing, love one another yun ang gawas. Di na ito matuman ang Ginoo yun. So David's persecution. Number 2. David's petition. Dili makatawa ka mga kaigsunan. Unsa iyang petition para sa mga nag-persecute niya? Letter A. Tanaw ha? Wa siya intention nga iyang baslan. Wa siya intention nga iyang awayon katong mga nanaway niya. Pero siya iyang gi-request sa Ginoo. Declare war on them. Declare war on them. Mo iyang prayer. Tanaw ha? Paminaw na itong iyahang prayer sa Ginoo. Verse 1-3. Ingon's Bible, mga kaisunan, plead my cause, O Lord, with them that strive with me. Fight against them that fight against me. Lord, fight them. Katong mga nag-fight nako, fight them. Fighting him without a cause ba ya? Way basihanan ba? Hypocritical.
No? Itagan niya good, gibalikan og bad, gibalikan evil. So mo na nahitabo. Karon ang hangyo ni David mga kaigsunan, Lord, ikay fight ani. Naging nabiyatas Ginoo ana, I will fight for you. For you who followed him. Not for you who disobeyed him. Verse 2, take hold of shield and buckler and stand up for mine help. Verse 3, draw out also the spear and stop the way against them that persecute me. Say unto my soul, I am thy salvation. Tuas Ginoo iyahang. Nagpalaban siya sa Ginoo. Aya pagsalig tuas Ginoo tanan. So, kana, gibuhat na ni David. Pwede ta na magpalaban sa Ginoo, Lord. Fight them. Pero ay na Ginoo, putli silang, oh Lord, putlig tiil. Ginoo na bahala na. Amen? Ang gisulti diri, wa may instruction o saon. Gihangyo lang niya, Lord, you are my salvation. Declare war on them. Letter B, deny them. Kay mo ampo sa biya ni mga tawhana. Deny them. Ayaw sila og ilha. Psalm 35:17-25. The Bible says, Lord, how long wilt thou look on? Rescue my soul from their destructions, my darling from the lions. Di man ka natawag niya sa Ginoo? My darling. Ana sila ka-close sa Ginoo mga igsoon. Na? Verse 18, I will give thee thanks in the great congregation. I will praise thee among much people. Let not them that are mine enemies wrongfully rejoice over me, neither let them wink with their eye that hate me without a cause. Perting klaruha, iyang gihangyo ang Ginoo, Lord, ayaw sila ipa-rejoice over me. No? Kanang kuyaw kay mga tina, winking of the eyes, oh. Kuan yun eh, kanang proud kayo ba? No? In verse number 20, for they speak not peace, but they devise deceitful matters against them that are quiet in the land. O, kaning mga tao nga kusog kay mubot-buhat og istorya, kaning mga tao nga manaot og lain nga mga tao, mga kaigsunan. Daghan ni mga ingon ani sa kasimbahanan sa Ginoo. Amen. Wala lang. Itawag na karon modernize Marites, Marisol. In verse number 21, yeah, they opened their mouth wide against me and said, aha, aha, our eye hath seen it. Aha, aha. Namantay sayop ba? Mura ba kanang nagkuan lagi kanang kintahay nagsunod pero namantay rin itong kanusa mapandol, kanusa nasayop, kanusa makasulti og bati. Kabantay mo lagi mga tao nga daghan na kagisulti pero nindot kay ba nya nakasulti ka og medyo sayop, muriak din sila. Mga tawa. Mao ni mga tawhana. Walay intention to learn. Ang ilang gipangita is the mistake. Sayop ba? O mo nagit atubang ang klase mga tao ni David, mga igsoon. Verse number 22. This thou hast seen, O Lord, keep not silence. O Lord, be not far from me. O siya ang gingon, stir up thyself, and awake to my judgment, even unto my cause, my God and my Lord. Ingon na siya mga kaigsunan, na para fair, judge me, O Lord my God, according to thy righteousness, and let them not rejoice over me. Let them not say in their hearts, ah, so would we have it. Let them not say, we have swallowed him up.
So kung musalig lang yun tas Ginoo, igsoon, wa gay victory ang enemy over us. Kaya naagyo daghang mga tao gyud. When you serve the Lord, when you are in the will of God, when you are doing and encouraging others, especially when we are, now that we are focusing on discipleship, daghan gyud mga tao mo think bad against you. No. So kung naay mga tao mo think bad against you, how much more nako ka nag-lead ninyo to do what is right for the work of the Lord. Diba? Well, it pays to stand on what is right. Naagi mga persecutors yun. Pero ang nakanindot, naatay kadaganan para manumbong ta. Lord, tabang. Makasinggit as Ginoo, Lord, tabang. Deny them. Sa diyang muhangyo na sila, Lord, deny them. Amen? Letter C. Not only deny them, but dishonor them. Dishonor them. In verse number 4 and verse number 26, the Bible says, let them be confounded and put to shame that seek after my soul. Let them be turned back and brought to confusion that devise my hurt. Ikson, ma-experience yun mo personally. Kung imong sundon ang Ginoo, unya bahala nag-awayon ka, inikita ninyo sa nag-away nimo, siya mauwawan. Basta padayon lang ka. Makristuhanon man o di, naagi mga tao nga ingon ani. Nga klase. No? Nag-look after sa imong kadautan. So dako kay ni siya nga kamatuoran sa atong kinabuhi karon, pero kung imo ning ma-experience unya adto ra gyud kas Ginoo, Lord, let them be confounded and put to shame that seek after my soul. Nga buot mo guba ba sa imong pagkatao? Kay kani atong pagkatao, mo ni atong soul, ato gyud ning pagkatao. Gubon ang imong image, gubon ang imong kanang reputation, mo ni. Pero sila ray mauwawan. Sila'y mauwawan. Mo na, makita mo, katong nagsige og bad mouth nimo, dito katutok nimo. May bawaan mo na, may bawaan nimo. Kinsa tong mga nag-bad mouth. Unya, including their children. Kay mo may primi madungga nila sa ilang parents. Mo na, ikakita po sa ilang mga anak nimo, maglain po ang kay gabad mouth man ka. No? Nga sila personal experience, kaya mga gagmay pa. Gawa sila kung nakatilaw na po sa kapingtas. O di, makaingon po na siya personal experience with that person. Ingon anak. Pero kanang, kuan kayo, kanang fresh kayong utok sa imong anak, unya, imo nagyod, gihugawan ba tungod sa imong pag-bad mouth. Unya, labi nagdi tinuod. Tulubagon, animos Ginoo kay, kuan na siya, kanang bata ba? Nga imong gihugawan ang iyang una-una. Amen? So dishonor them. Verse number 26. The Bible says, let them be ashamed that brought to confusion together that rejoice at mine hurt. Let them be clothed with shame and dishonor that magnify themselves against me. Mamali kasagaran nga manaot ka para ikay musaka. Ang David, Lord, pakauwawi sila. Kaya tuguti nga mauwawan sila. No? Dishonor them. Put them to shame. Let them be ashamed. Mga tao nalipay tungod sa iyang kasakit. So dishonor them. Another request ni David, darken their path. God can lighten the way, yang sugan ang dalan para subayo nato mga kaigsunan, and the light is the Word of God, that when we read the Bible, it is the lamp unto our feet. So mo-guide nimo ang pulong sa Ginoo, and because of your wisdom, you can see it. You will know how to do it. Ingon ana. So ningon si David mga kaigsunan sa verse number 6 to 7.
6-7. Let their way be dark and slippery, and let the angel of the Lord persecute them. Oh, persecute sila nako. Ang angel yung gisugo. Let the angel of the Lord persecute them. Paita na anaw eh. So mo na nga, kampante lang yung ka mga kaigsunan, diha sa kabubuton sa Ginoo. Tinuod man eh. Kung si David, nihangyo sa angel, karon ang angel gihatag na gyud sa atoa to protect us. Na kung tarong lang gyud ka, naghimaya ka sa Ginoo, ang mga angel nimo mga kaigsunan is very active in protecting you. So nindot atong kinabuhi. Mo ni ato ang kanang mas advantage kaysa ni David, pero si David igsoon nagsalig sa angel to protect him. Kita ato bang gi-recognize? Gi-recognize ba nato? Mo na atong kulang. Verse 7, for without cause have they hid for me their net in a pit. No, na ay naghuwat sila, butang sila glitag mga igsoon. Which without cause they have digged for my soul. Nagsipangita og kanang bikil ba? Unya, plantiran ka. Kamatay mo mga style kanon. Mga igsoon, ipaagilag question. Unya, kahuman, ilang buyog dayon ka. Ang mga Kristohanon karon ilang buyog. Ngano man, tubayan man nimo, na-shoot man ka sa ilang lungag. Mo na kita, stay put in the will of God. Bawal ang lalis, bawal ang debate. Get out. Kung nanay debate, mga igsoon. Teach those who want to learn and leave those who don't want to learn. Kay diversion na. Diversion sa yawa. Mo na sa church pod, mga kaigsunan, lisod kaayo nga mununot ta sa tao nga dili interested. Mo na sa discipleship, dapat interested ka kay ngano man, mo man na ang gipakamatyan sa Ginoo. Have a disciple para di ka masaupan sa adlaw ba? Mamunga na ka. No? Kaysa mangitngitan na hinuon imuhang path kay persecutor ka sa kabubuton sa Ginoo. Di ba? And letter E, destroy them. Grabing hangyo si David, destroy them. Diri ang pinaka-pinali sa iyang hangyo, mga kaigsunan, in verse 5 and verse number 8. Ingon sa Bible, let them be as chaff before the wind, and let the angel of the Lord chase them. Laliman ka, palit-palit na, guk doon sa angel, mga kaigsunan, di lagi na mubalik, di mo. Palit-palit na sa hangin, kung asa ang huyop sa hangin, tuwa dito na niya, gigukod sa angel. O imagine na good, sa request ni David. Verse 8, let destruction come upon him at unawares, and let his net that he hath hid catch himself, maunay, into that very destruction, let him fall. Mga unay ra na sila, mga igsoon. Unsay sikreto? Make sure that you who is asking the same nga gi-ask ni David, mga kaigsunan, has the same heart like David. Wa kay bad intention. Your heart is to help. Your heart is to serve. Dapat ingon na. Amen? Kay si David, gi-claim gyud na, he is the man after God's own heart. Di ba? Karon ang mga Kristohanon, we are the man after God's own heart. Sige pasakit sa Ginoo. Mauna nga, masakitan magyud na Ginoo kung ato ning i-despise ang iyang pulong. Gihatag na gud sa atoa. Unya, nagpabilin siyang andan. Sa Old Testament, nagpaabot sila nga ingnon sa Ginoo. Nagpaabot sila nga sultihan unsay ilang buhaton. Mag-inquire pa sila sa Ginoo, mangayo sila, maghuwat sila kanon sa motubag ang Ginoo. Kita naana instruction. But you choose not to listen. You choose not to read. You choose not to believe. You choose not to obey.
Mabito na nga, tinuod yun na, why wait for a call when there is a command? Why call for a when there is a command? Go! Klaro na niya. Ningon ang Ginoo, go and preach the gospel. Lord, when? O sige Ginoo about salvation. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. What is the reason why God commanded us to go? To preach the gospel. So, unsa man ang gospel nga atong gi-preach? That people may be saved. And when is the salvation time? Now. Amen. Yung anong naapamantay when? So, kanang when, imo na lang reason. Amen. When my hair turns to gray. When I am done with my goals and plans. Hindi ka na mahitabo. Kaya ang imong heart is in one condition. Let me finish first what I'm doing. Pero sa gusto sa Ginoo, leave everything and let me take care of you. Kaya ba na natong buhaton? No? Ay mo pataka og tando-tando. Nangutan ako, kaya ba na natong buhaton? Ask the Lord. Lord, let me make it. No? According to your word. Ay, guwat ang magabi kay kanta na let me make it through the night. Dapat sabtang adlaw pa. May tabo na, ay guwat ang magabihan ka. Because in the night time, you can do less than doing it in the morning. Mo na to, jud ta gabi trabaho ta buntag. Number 3 and last. David's praise. Ang paghimaya ni David sa Ginoo. In verse number 9 to 10, and then jump ta sa 27 to 28, and we are done. 9 to 10. The Bible says, "And my soul shall be joyful in the Lord. It shall rejoice in His salvation." Tanawa, daghan nag-persecute, pero naagyapoy kalipay. Nga naman, because na siya assurance that God will save him from those persecutors. Mo nakita mga Kristohanon, kung atong heart, mga lagad lang ito sa Ginoo, walay persecution nga baka pa-weak ni mo If you are consistent in your service to the Lord and heartily gibuhat yun na nimo, you don't need revival. Kaya mo nga kinalag revival, kinalag encouragement ang mga Kristohanon? Because when you learn something, you did not apply what you have learned. So, eventually, ang imong na-learn, wan imong gi-apply, nakalimot ka. Sa dihang nag-atubang nakasbuluhaton, saan ganini? Review. Pero sa dihang na-instructionan ka, ingon ani, imo nang gibuhat na yun, ni na-patent sa imuhang memory. O bisag balibalihon pa mga kaigsunan, you can still do it. Nga naman, wala naman kay gi-theory nimo. Gi-experience man nimo. And theory is not the best teacher, but experience is. Muna daghan kay mga tao nga maalamon sa libro, pero why ayo ang kinabuhi? Kaysa mga tao, mga kaigsunan nga maalamon sa kinabuhi, kay gi-apply niya og unsay naa sa libro. Moto sila ang mas mapuslanon ang kinabuhi. Naga mga Kristohanon, igora mo simba, way gibuhat. Mapuslan ka ba? Mapusilan ka madugay. Sayawa. Kani sige na bisag kuan. Huwat. No, ang gisuwat sa Bible, aro. Uy, unique na ron. Pistola. Ang yawa nag-sight na sa imo patay ka ron. Verse 10. All my bones shall say, tanawa, Lord, who is like unto thee? Which deliverest the poor from him that is too strong for him? Yea, the poor and the needy from him that spoileth him. Because God is the defender of the poor.
Mao na kung kaning nga poor mga kaigsunan makakat-on og pagsalig sa Ginoo. Naa na daan ang attention sa Ginoo sa mga pobre. Tagaan Diyos Ginoo og panalangin. And the blessing of the Lord make it what? Rich. Kaklaro ana. Spiritually and physically. Mo na nakanindot sa panalangin sa Ginoo. Mo na tinuod nga inside out. No, ang blessing sa Ginoo. Di lang kay feeling. Pero sa gawas, di lang kay I'm rich within. Ay. Malimbaw na itong balibo da. Inside and out, ang blessing sa Ginoo. Malipayon ka, maalamon ka sa paghandol sa treasure nga gi-provide sa Ginoo nimo. No? Ang pag-ilan nimo ana tools. Dili life. Kaya imong life ang nag-provide sa tools, which is God. Tuwa imong pagsalig dito. Wala nimo gibalhin sa treasure. Verse number 27. Let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Yeah, let them say continually, let the Lord be magnified, which had pleasure in the prosperity of His servant. Look at that. Kalisod ba ang ihatag sa Ginoo sa iyang servant? Pasabot na pag magisgot ang Ginoong servant, nangalagad na. Dili na sibat. Ni sibat, wala nangalagad. Kaya servant, nangalagad yun na. So, unsay gisulti sa Ginoo? The prosperity of His servant. Kinsa man na iyang giampo nga maingon na, katong nag-rejoice sa iyahang mga nindot nga kausa sa pagpamalaod. Maibutan na to diri sa atong simbahan. Igo man kay tani. How did I guide you in your life? How did you respond to it? Mabitaw gibuhian ako mga kaigsunan kay ngano? You announce that nisunod ka, but wala ni epekto sa imong kinabuhi. So, the provision that God gave to us, no? Ang kaning pag-provide niya nato sa kalampusan sa ato ang pagpangalagad, wala ni epekto sa imuha, pero ni epekto man sa moa. Pero nganong dili sa imuha? So, gipakita nimo nga nisunod ka pero wa nahitabo sa imuha, unsa may nahitabo? Nabugal-bugalan ang paggiyas Ginoo. Muna di ko gusto nga mabugal-bugalan ang paggiyas sa Ginoo, muna gibuhian ta mo. Because you said that you follow but you did not. The people that you know, na nihawa ka sa trabaho tungod kay support ni sa among pastor sa paggiya niya, but you did not follow. O, sama ng bugal-bugal diha. Di ba? Ni-appeal mo sa force, but you did not apply. You did not follow. You did not do heartily according to what God wanted you to do. So, I am waiting for the few good men to fight the good fight of faith. Those who are worthy for the prosperity of His servant. Those who are rejoicing sa cause nga ato ang gipakigbatukan. Muna nakanindot. Muna ang hangyo ni David is also my plea to God. Let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Ang Agak Rescue, wicked ba na? It's a righteous cause that we are going to help those children nga nanginahanglan. And it needs your time, wealth, and help. Kay bata guna, masig matakdan na sa imuha o niyang
sipon o unsa na imong ubo. Dapat healthy ka. Pero unsa na itabo sa righteous cause na to? Hindi naman sila maningog. Pao na nga, dili ka ka-rejoice, di ka ka-shout for joy, wa ka nalipay, kaya nga naman, because you are not part of it. Di ka nahimong part sa righteous cause. Yan yung pa siya diri, let them say continually, let the Lord be magnified, which hath pleasure. Tanawa na ang Ginoo, kung nalipay ang Ginoo, kita pa hindi, which hath pleasure in the prosperity of His servant. Could you imagine, mga kaigsunan? Let God, let the Lord be magnified, which hath pleasure in the prosperity of His servant. Whew. Kung ang Ginoo nalipay, kung maunay kalipay sa Ginoo, ikaw pa nga nakaangkon sa prosperity, di malipay. So, wala intention ang Ginoo, mga kaigsunan, nga masubo atong kinabuhi. It is God's intention that our life will be joyful. Enjoying the blessing, being a servant. Kaya iyaman ang gi-intend yun for us. Last verse, 28. And my tongue shall speak of thy righteousness and of thy praise all the day long. And how can you do all the day long if someone else owned your time? How can you praise God all the day long? Ana po kay gi-praise diha ka nagsweldo nimo. Nga mo'y imong giyahat sa kalibutan. Manawag kita yahaton tao, mga igsoon. Ako ay ikaw ninyo gihata. Yahata ang Ginoo. No? You should not please people. You should please the Lord. Respect atong ihatag sa tao. But praising them? No. It should be for the Lord ang praises. Kung sa pa'y natabang sa tao na to, di na to sila i-praise, di na to sila i-mayaon. Nga mo ato nagituboy ba? Kundi tungod nimo, kundi tungod nimo, kundi tungod nin, wala ato ka ninyo pa dong. Ang Ginoo mo naghimo. Si ninyo mo ay nakabenepisyo. Nakakupot lang kalibutang kahoy. Siya na kuno'y nagkupot sa kalibutan. Kung nag-iingon, naunsi sila. Di ba ka nang naunsi, na ilad? Naunsi sila, mga kaigsunan. Na, makaingon na tagpasailua sila. So that is why David said, great is the Lord. So can we also say in our heart, great is the Lord? Then, when there is somebody persecuting us, mga kaigsunan, go to the Lord. Go to the Lord. Because it is God that will fight for us. Amen? But be careful of your petition. When you copy the petition of David, your heart also should be like David. Diba? And let's praise the Lord. Let's praise Him. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for this morning. Thank you for allowing us, O Lord, to hear that kind of message, O Lord. And thank you for David, for allowing us to hear the life of David na nahimong nindot kaayo nga example sa realidad sa mong kinabuhi kanon. And help us, Lord, not to be the persecutor of those who are serving you, of those who have a good heart and a good cause of your work sa imong ministry, Lord. Help us not to be the persecutor of them, but help us to work with them, to serve you, O God, with them.
And thank you, Lord, for the Holy Spirit in us that will help us to locate or to know those people who are against us and to avoid them so that they could not interfere sa among service di animo, Lord. And help us also to be willing to let go of anything that may harm our spirit and hinder us sa pagpangalagad nimo, Lord. And again, we thank you for this moment and thank you for allowing us, O God, to worship you in spirit and in truth in your church. And please, Lord, unite our faith once again as we come before you together, uttering our request, O God, not commanding you, but asking you, O Lord God, that still your will be done sa among kinabuhi. And once again, this is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord.